Ganon si Abraham. At tayo ngayon nagbibinipisyo ng panampalataya ni Abraham at pagsunod sa Diyos. So, pag tayo manatili sa Panginoon, sa ating panampalataya, ang magbibinipisyo din yung ating mga anak at ang ating salit-salin lahi natin. Amen. So ngayon, dadako tayo sa mensahe ng Panginoon. Dito sa, okay. Ganun ang totoong panampalataya, hindi nagbabago. Matatag, matibay. So dito sa Unang Tesalonica, chapter 4, verse 13 hanggang verse 18. Unang Tesalonica, chapter 4, verse 13 hanggang verse 18. So bago tayo magbasa, mag-pray muna tayo. Amang Diyos sa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami dumutulog sa inyo sa umagang ito, panghilingin na pagpalain mo po yung mga salita upang ito'y maging pagpala sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa loob ng simbahan mo, sa loob ng ministry na pinagkatiwala mo sa amin, at pagpalain mo rin po ang internet, ang YouTube, ang Facebook, ang himpapawid, upang ikalat natin ang magandang balita mo, upang magpagaling ka, upang maghimala, magpalaya. Salamat po sa pagtugon mo ng palain ko. In Jesus' name. Amen, amen. So, ang sabi dito sa Unang Tesalonica, chapter 4, verse 13 hanggang 18. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Sa 14, dahil naniwala tayong si Jesus ay namatay at muling binuhay, naniwala din tayong bubuhayin ng Diyos at isama kay Jesus ang lahat ng namatay na may panampalataya sa Kanya. Amen po ba? So yun yung sabi ni Paul sa mga taga-Tesalonica at maging sa atin man, ipinapaalab sa atin ang tungkol sa mga namatay na upang huwag tayong magdalamhati. Kasi ang mga hindi manampalataya, sobrang dalamhati niyan. Pero tayo, hindi tayo nagdadalamhati kasi alam natin na ang ating namatay ay kapag manampalataya ay mayroong kasiguraduhan sa langit. Amen po ba? Hindi masyadong ipinagdadalamhati yan. Amen. Kasi alam natin kung saan pupunta ang kanyang buhay at ang kanyang kaluluwa. Kasi yung mga walang pag-asa, sobra talagang lungkot yan, sobra talagang dalamhati. Kasi wala silang pag-asa. Ang pag-asa natin ang ating Panginoon. Siya yung ating panampalataya. Dahil naniwala tayong si Jesus ay namatay, dapat paniwalaan mo yan. Namatay siya para sa ating kasalanan, para tubusin tayo sa ating kasalanan. Yun ang kanyang dahilan ng kanyang kamatayan. Yung kanyang pagkamatay, pinatay siya ng mga makasalanan para akuin yung ating kasalanan. At muling nabuhay. So paniwalaan din natin na siya muling nabuhay. Para din sa atin. Kasi siya ang panganay sa unang pagbuhay. Ipinakita ng Diyos na nabuhay siya para tayo din naman ay magkaroon ng pag-asa na tayo din naman ay mabubuhay din pagdating ng huling araw. Amen po ba? Kasi kung hindi nabuhay si Jesus, walang kabuluhan ang ating pakinig. Walang kabuluhan ang ating panampalataya. Kaya yung kanyang pagkabuhay, yun yung pakinabang natin lahat. Kasi siya yung panganay sa unang pagbuhay at tayo ang kasunod. Naniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat na namatay na sumampalataya sa Kanya. Amen. Niwala pa kayo doon? Dapat lahat tayo naniwala. Kasi kung hindi ka naniwala, yan ay kabiguan para sa iyo. Amen. Upang isama kay Jesus ang lahat ng namatay na sumasampalataya sa Kanya. So, saan isasama? Sa langit. Doon isasama ng Panginoon. Sa 15, ito ang turo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Ito'y galing sa Panginoon na turo, hindi galing sa tao. May continue ito. Ito ang turo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong nabubuhay pa at natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. So tayo daw po na natitira na buhay, nadata ng Panginoon, hindi tayo mauna sa mga namatay na. Sa araw na yon ay makarinig ng
tinig arkanghel at tunog ng trumpeta ng Diyos. So yung tunog ng trumpeta na yun, alingaw yun sa buong mundo. Napakalakas noon kapag dumating na yung pagbalik ng Panginoon. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. Ano ba yan sigaw niya? Maring gigisingin niya yung mga patay. Na may panampalataya. At ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Amen? Pagkatapos tayo namang nabubuhay pa at natitira, ay titipunin sa lapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. So yun ang gagawin ng Lord. Unahin mo niyang buhayin yung mga namatay naman ang palataya at tayong nadata niyang buhay ay aagawin niya at dadalhin sa lapap. Sasalubungin sa doon sa lapap. Yun yung gagawin ng Panginoon. Sa gayon, makapiling natin siya magpakailanman. Sa 18, kaya nga, para kasi ninyo ang loob ng bawat sa pamagitan ng mga salitang ito. Hindi po mahirap yun sa Panginoon. Kasi nga, mapansin natin kung balikan natin ang paglikha sa langit at lupa. Dati, puro dagat. Sinabi ng Diyos, umurong ka, dagat. Kasi ang lupa, nakapatong na to sa dagat. Mas malawak po ang dagat kaysa lupa. Umurong ka, dagat. Umurong ang dagat. Kasi nga, maglilikha siya ng tao at titira sa lupa ang tao. At naglikha din siya ng mga puno at mga hayop sa lupa. Kaya, mapansin natin na nilagay ang tao sa lupa para mabuhay ang tao sa lupa. At naglagay din siya ng buwan, araw, at bituin na magtanglaw sa sanlibutan. So walang tali yan, pero nanatili. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay nanatili. Amin po ba? Walang tali yan. Tandaan po natin. Yung pagbuhay pa ay sa patay ang hindi kayang gawin ng Panginoon. Kayang-kaya ni Lord yan. Amen. Kasi siya yung nagsadya ng paglikha sa tao. At siya din ang bubuhay sa mga patay. Amen. Lahat naman ng palataya bubuhay ng Panginoon. Sabi nga sa Pahayag 20 verse 13, yung mga nalunod sa dagat, iluluwa yan. Yung mga nasa libingan, iluluwa din yan. Kasi yon yung may mga tatak ng Holy Ghost, iluluwa yan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kasi yung lahat naman ng palataya kay Kristo ay mayroon tatak ng Banal na Espiritu. Kaya yung Banal na Espiritu ngayon, tatak yan sa atin. Kaya huwag niyong pigatiin yan. Huwag kayong mamuhay sa kasalanan para hindi lalayo sa inyo, para sa manatili sa inyo. Amen. So, ganun po ang gagawin na unahin mo na yung mga namatay na mayroon pa ng palataya at tayong datna ng Panginoon sa katawan ay bubuhayin din. Gagawing glorified body ng Panginoon. Kasi yung laman at dugo, hindi ito makapasok sa langit. Yung itong laman at saka dugo, hindi pwedeng sa langit. Malibang ito ay baguhin ng Panginoon. Sabi niya, namatay na may panampalataya, bubuhayin mo na. Unahin yung mga namatay na bubuhayin. Pagkatapos tayo namang nabubuhay pa at natitira ay tipunin sa lapap kasama ng mga Binoy upang salubungin ang Panginoon sa ipapawid. Doon magsalubong sa ipapawid. Kasama ng mga Binoy na mananampalataya, tayo din ay babaguhin. Kaya napansin niyo sa mga rapture, sa mga pagdagit naman, naiiwan na lang yung damit. Napansin niyo ba yun? Kasi nga, yun yung pagdagit ng Panginoon sa mananampalataya. Kukunin niya ang kanyang church, mahal niya ang kanyang church, mahal niya ang kanyang simbahan, kukunin niya ito. Kaya, ingatan niyo ang inyong mga sarili. Manatili kayong banal. Yung inyong espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Ingatan niyo ang inyong mga sarili. At makinig kayo maigi sa mensahe para naintindihan niyo. Kasi ang aral nito, 2,000 taon ay po inaral ng Panginoon. Higit. 2,000 taon na po higit inaral ito ng Panginoon. At inuulit lang po natin. Pagkatapos binuhay ang mapatay, iluluwa ng dagat yung mga patay naman ng palata at ang lupa, doon nakalibing sa lupa, iluluwa din yun, parehas. Unahin sila na bubuhay. At tayo ng mga data na buhay pa, ay agawin ng Panginoon at isasama sa harapap, sa salubungin sa harapap. At pagkatapos, makapiling natin siya, magpakailanman. Yan yung gagawin ng Panginoon. Dito sa Lucas 17, verse 26, verse 13,
ang pagparito ng anak tao, yung anak na tao dyan ay si Christ, si Jesus Christ, ay matulad sa kapanahonan ni Noe. Ano ba yung kapanahonan ni Noe? Ang mga tao ay nagsisikain. Yun yung kapanahonan ni Noe. Nagsisinom, nagsipag-asawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay sila lahat. Bakit? Hindi nagkulang ang Diyos. Noong panahon nila, may tagapangaral na si Noe. Nangaral sa tungkol sa matuwid na pamahay. Ngunit hindi iniintindi ng mga tao yung pangaral na yun. Baliwala sa kanila. Kaya sila ay natangay pagdating ng baha. Sila ay namatay lahat. 8 lang naligtas noon si Noe at saka yung 7 niya kasama yung nabuhay sa nakasakay sa barko. Amin po ba? Ganyan din ang mangyayari sa panahon ni Lot. Ang mga tao nagsikain, nagsipag-inuman, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, nagtatayo ng bahay. Ngunit nung araw lumalis si Lot sa Sodoma at Gomora, umula na po ito sa pre, at natupok sila lahat. Kasi ang karakter naman ng taga Sodoma at Gomora, mga mahalay sila. Ayaw nila ng babae, gusto nila ng lalaki. Gusto nila sipingan yung 2 anghel. Alam natin sila kapisyo ni Lot, yung 2 anak niya, ngunit ayaw nila ng babae, gusto nila tayo ng lalaki. Kasi mga mahalay sila. Kaya pinarusahan ng Diyos yung panahon ng Sodoma at Gomora. Alam natin na hindi rin nagkulang ang Diyos sa Sodoma at Gomora. Ang sabi ng Diyos, sumagad sa langit ang kanilang kasamaan. Amin po ba? Sumagad sa langit ang kanilang kasamaan. Dahil sa sumbong, may taga-pagsumbong. Kasi may mga angels na bantay ang mundo. Ang mga tao, may bantay ng anghel ang mga tao na siyang nagmumonitor sa mga tao kung ano yung ugali, ano yung pamuhay ng mga tao sa mundo nito. Kaya sumagad na sa langit yung sumbong. Kaya bumaba pa yung patingnan kung totoo yung sumbong sa kanya. Kaya nasumpungan niya na talagang sobrang halay ng Sodoma at Gomora. Kaya ito'y pinaunanan ng apoy at supre at natupok sila lahat. Walang natira. Maliban kay Lot at saka yung kanyang 2 anak na babae. Yung kanyang asawa kasi lumingon kaya naging asin yun. Kaya ang pagbalik ng bayan tulad ng pagdating ng baha sa panahon ni Noe, pagdating ng apoy at supre sa panahon ni Lot, katulad dito yung halimbawa na surprise. Pero kung titignan natin, hindi rin nagkulang ang Diyos kasi may babala na. May tagapangaral, may tagapagpapaalala. Amin po ba? Maging sa panahon natin ganun, may tagapangaral, may tagapagpaalala. Ang salita ng Diyos, kaya lang ang mga tao parang walang narinig. Hindi lang iniintindi yung pangaral sa kanila. Amin po ba? Kaya yung parusa ng Diyos para sa mga ayaw umitindi ng salita ng Diyos. Umula na po ito sa pre at natupok sila lahat. Gayon din ang mangyari pagdating ng anak ng tao. Kasi surprise yun. Ang tao panatag. Ang tao nagkakainan, nag-inuman, nag-asawa, nagtitinda, bumibili. Busy sa salibutan. Walang oras sa Diyos. Walang panahon sa Diyos. Amin ba? Pansin natin ang mga tao. Busy sa mundo. So kung babalikan natin ang chapter 4 at verse 13 at 18 ng unang Tesalonica, ano bang gagawin natin sa pagkabuhay ng tao? Ano uri ng katawan ng muling pagkabuhay? Anong uring katawan ang muling pagkabuhay? Dito sa unang Korinto chapter 15 verse 50 hanggang 58. Unang Korinto chapter 15 verse 50 hanggang 58. Ano pang gagawin ng Panginoon sa katawan ito? Ito ang ibig ko sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring magbahagi ng kahanan ng Diyos. So yung binubuo daw po ng laman at dugo, ito may laman at dugo yung katawan ito. Hindi ito maaaring magmana ng kaharian ng Diyos. Hindi siya pwede magmana ng kaharian ng Diyos. At ang katawang nasira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasira. So yung katawan doon nasira, hindi pwede magmana ng hindi nasira. Kasi ang langit hindi nasira yun. Hindi pwede magmana yung katawang nasira. Amen. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo mamatay. Ngunit tayo lahat ay babaguhin. Kasi pagdating ng Panginoon, may madatnan siyang buhay. Naman ang tulad natin, pag dumating ang ba si Lord ngayon, madatnan tayong buhay. Kasi sabi ng Diyos, hindi lahat tayo mamatay.
Kasi pagdating niya, hindi lahat ay patay. Ngunit may madataan din sila na patay na mananampalataya, may madataan din sila na buhay na mananampalataya, ngunit lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, nakasabay ng huling tulog ng trumpeta ng Diyos. Kasi tutulog yung trumpeta na yun, maririnig yun na natatao sa buong mundo. Napakalakas nun. Amin po ba yung trumpeta na yun ng Diyos? Sapagkat sa pagtulog ng trumpeta, ang mga patay ay muli bubuhayin at hindi na muling mamatay. Yung mananampalataya yun, muli silang bubuhayin at hindi na sila muling mamatay. Kasi yung mananampalataya pag binuhay ng Lord, hindi na po yan mamamatay. Manatili po yan na buhay. Amen. Babaguhin tayong lahat. Gawing glorified body. Tulad ng Panginoon, yung hambalan ni Bawad si Lord Jesus, nung siya'y pinatay sa krus, nilibing siya. Pagkatapos ng 3 araw nabuhay siya. So siya tumatago sa pintuan. Kasi glorified body na siya. Wala na siyang dugo at laman. Wala na siyang buto. Kaya ganun ang gagawin ng Panginoon sa katawan natin ito. Pag nadatan tayo ng Lord na buhay, ganun ang gagawin ng Panginoon. So hindi mahirap yun sa Diyos. Tulad ng paglikha ng langit at lupa. Amen? Walang kahirap-hirap. Kasi tinandaan tayo ng Lord ng kanyang Espiritu. Kaya ang Espiritu ng Diyos, huwag niyong pighatiin yan. Ephesians chapter 4, verse 30. Yung Espiritu ng Diyos hindi dapat pinipigati. Tatak natin, tanda sa atin yan para pagdating ng Panginoon, alam niya kung sino yung kanya. Kasi may tataka, may tanda ka. Amen po ba? Amen. Dapat manatili kang banal, malinis ang iyong kaluluwa. Amen. Dapat malinis ka lagi, patuloy. Patuloy kang malinis hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Kaya ingatan niyo ang inyong mga sarili. Huwag kayong magpakarumi. Dapat malinis lagi ang isip mo, ang puso mo, ang kaluluwa mo, ang buhay mo. Dapat humingi ka lagi ng tawad sa Panginoon. Kapag nagkulang ka man, hingi ka agad ng tawad sa Diyos. Huwag mo hayaan na lumalim ang kasalanan sa buhay mo. Amen po ba? Huwag maging mahalay. Huwag mag-focus sa salibutan. Kasi kagalitan niyo. Sabi nga sa Tiago 4:4, taksil. Hindi ba niyo alam na kapag nakipag-kaibigan ka sa salibutan, kinakaaway mo ang Diyos? Amen? Kinakaaway mo ang Diyos. Mahirap kaaway ang Diyos. Mabuti pa sa Satanas kaaway mo. Amen. Kaya pa natin pagtagumpayan sa Satanas kapag kasama natin. Ang Diyos mahirap kaaway. Amen. Wala kang laban sa Panginoon, pero pag sa Satanas mong kaaway mo sa Satanas, may labang ka pa kay Satanas. Amen po ba? Pag sa Satanas sa kaaway mo, may labang ka pa. Kapag ang Diyos sa kaaway mo, wala kang laban. Amen. Kaya huwag kayo masyadong makipagkaibigan sa libutan kasi inakaaway mo ang Diyos. Kasi iba yung direksyon ng salibutan. Iba naman yung direksyon ng spiritual. Amen po ba? Amen. Kaya, yung pagtunog ng trumpeta na yun, ang mga patay muling buhayin at di na muling mamatay. Babaguhin tayo lahat sa ating katawang nabubulok, ay palitan na hindi nabubulok. So ito katawang kasi natin nabubulok to. Papalitan ito ng katawang hindi nabubulok. Amen. At ang katawang namamatay, ay papalitan ng hindi namamatay. Itong katawan ito na mamatay. Itong katawan ito na bubulok. Papalitan ito na hindi na bubulok. At itong katawan na mamatay, papalitan hindi na mamatay ng katawan. Amen. Kapag nabulok, ay napalitan na hindi na bubulok. At ang kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan. Natupad na sinasabi ng kasulatan na lupig na ang kamatayan. So, kapag yung katawan natin ay nabulok, napalitan din ng bulok, at ang kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, natupad ang sinasabi ng kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Kasi yun yung tatalunin ni Kristo, yung kamatayan na yun. Kasi yun yung sumisira sa kaluluwa ng tao, yung kasalanan ng tao. Amen po ba? Nasaan kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan kamatayan ang iyong kamandag? Kasi may kamandag ang kasalanan. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Kasi yung kasalanan yun yung pumapatay sa kaluluwa ng tao. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmula sa kautusan. Kasi sinasabi ng kautusan, nalaman natin sa kautusan na ang tao ay nagkasala. Kung wala kautusan, hindi natin alam na pala tayo pala ay nagkasala.
Kasi sinasalaysay ng kautusan yung mga utos ng Diyos. At doon natin nalaman sa kautusan na lahat ng tao ay nakasala. Ano ba si Adan? Nagbigay ng Diyos ng utos sa kanya. Huwag mong kainin ng bunga ng puno. Kinain nila. Kaya sumay sila sa utos. Kaya dumating ang kamatayan sana. Amin po ba? Dumating yung kamatayan sana. Nung kainin nila yung puno. Pinagbawal na kainin, hipuin. Ito kinain nila. Kaya dumating yung kamatayan sana. Ngayon po sa parang ni Moises, lahat na sumay sa utos ay pinarusahan ng Diyos. Amen. At ang kapangasalan ay nagmula sa utosan. Sa 57, salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sa 58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakatatag tayo at huwag matitinag. Huwag mauga ang ating pananampalataya. Maging masipag kayo palagi sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Sipagan daw ang paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam natin na hindi masayang ang ating pagpapagal para sa Kanya. So walang sayang sa ating paglilingkod at pagpapagal para sa Panginoon. Hindi po nasasayang. So ito may laman at dugo yung katawang ito. Hindi ito so walang sayang sa ating paglilingkod at pagpapagal para sa Panginoon. Hindi po nasasayang. Amin ba? Sipagan nito. Anong pakahalaga na alaman natin ano yung sinasabi? Yung katawang na mamatay, papalitan na hindi. Pagdating sa muling buhay sa mga patay. Amin po ba? O na nasisira, palitan ito ng tawag ay papalitan na hindi na mamatay. Dead body ng Panginoon. Amin po ba? Kasi itong laman at dugo, hindi ito pwedeng pumasok sa kaharangan. Yung mga sumampalataya kay Lord, malibang ito yun na sila yung bubuhayin ng Panginoon. At saka yung mga makasalanan na namatay, bubuhayin niyo sila, kailang doon sila babagsak sa dagat-dagatang apoy ng impero. Kasi makasalanan sila, hindi sila pwedeng karapat-dapat sa langit. Alam niyo, minsan ang tao, ganito ang isip ng tao, akala nila yung makasalanan yung mga sa Muntinlupa, yung pumapatay, nagnanakaw, sinungaling, mga nagdodroga, akala nila yun lang yung makasalanan. Pero hindi nila alam yung hindi mo paglilingkod sa Diyos, malaking kasalanan kasi utos sa Diyos, maglingkod tayo sa Kanya. Yung hindi pagsamba sa Diyos, malaking kasalanan sa Diyos. Yung hindi paghahandog sa Diyos, malaking kasalanan sa Diyos. Yung hindi paging tapat sa Diyos, isang malaking kasalanan sa Diyos. Yung hindi mo pagdalo sa pagtitipon, nais ang Diyos makipagtipon tayo sa Kanya, nais ang Diyos na makipagtipon sa atin. So, kasalanan din sa Diyos. Lahat yan may chapter at saka verse. May chapter at saka verse yan. Kaya, makita natin na yung hindi pagsunod sa utos ng Diyos ay malaking kasalanan. Kasi tinitingnan ng mga tao, ay makasalanan niya, sinungaling sobra yan. Ay makasalanan niya, pumapatayan. Ay makasalanan niya kasi nagnanakaw yan. Ay makasalanan niya kasi hindi gumagawa ng tama. Pero hindi nila alam na kasalanan malaki ang hindi paglilingkod sa Diyos. Hindi nila alam na malaking kasalanan yung hindi pagsamba sa Diyos. Malaking kasalanan yung hindi handog sa Diyos. Malaking kasalanan yung hindi pagintapat sa Diyos. Amin po ba? Dapat nating maintindihan yan. Dapat maintindihan ng mga tagapakinig yan. Kasi noong panahon ni Noe, lahat naman nakapakinig. Panahon ni Lot, mayroon ding mga babala ang Diyos. Hindi tinanggap ng mga tao yung babala sana. Kaya dumating yung time ng pagparusa ng Diyos sa kanila. Amen po ba? Kaya sa panahon natin ngayon, wala nang itatago ang tao, hindi na siya makapagsabi, wala akong napakinggan. May YouTube, may Facebook, may internet, may radyo, may television. May napapakinggan sila, kaya lang baliwala na sa kanila. Amen po ba? May napakinggan sila, kaya lang baliwala na sa kanila ang galang napakinggan. Amen. So, hindi na sila pwedeng mga tuwiran. Wala kami napakinggan nun. Hindi ka pwedeng mga tuwiran. Kasi lahat nakapakinig ng mga aral ng Panginoon. So, yun yung gagawin ng Panginoon para sa mga namatay at para sa mga buhay na madataya. Lahat yun babaguhin. Isang kisap mata lang yun. Parang kidlat. Baguhin yung mga namatay, palitan ng katawang hindi na mamatay, at tayong madata ng Panginoon na buhay ay babaguhin din ang ating katawan ng katawang hindi na mamatay. Yun yung sinasabi ng Diyos sa unang Korinto, chapter 15, verse 50 hanggang 58. Yun yung muling pagbuhay sa mga patay.
Yun yung uri ng katawan ibibigay sa atin nun. Itong katawang nabubulok, palitan na hindi nabubulok. At yung katawang namatay, palitan na hindi namamatay na katawan. Amin po ba? Siguraduhin mo lang yung panampalataya mo. Dapat sinisigurado mo yung panampalataya. Dapat ang pagpapatunay ng ating pagsunod, yan yung pagpatunay na tayo sumasampalataya sa Panginoon. Yung ating paglingkod sa Diyos, yan ang patunay na tayo totoo sa Diyos, yung ating pagsamba sa Diyos, yung ating paghandog sa Diyos, yung ating pagtapat sa Diyos, yung ating pagdalo sa mga pagtitipon, yan yung nagpatunay na ikaw ay totoong manampalataya. Hindi mo sa pwede sabihin na, naniwala naman ako sa Diyos. Hindi ako nakalimot sa Diyos, pero nasaan yung mga binanggit ko? Wala. Hindi nila pinahalagahan ang araw ng Panginoon. Kaya darating ang panahon ng paghatol ng Diyos. At kawawasan. Pag-usapan natin, pagkatapos ng rapture o ng pagdagit ng Panginoon sa church o sa manampalataya, ano ang mangyari? Amen. Ano mangyari? Dito na maghahari ang Antikristo. Antichrist. Doon sa Pangalawang Tesalonica chapter 2, hindi pa siya makakilos ngayon kasi nga nandito pa yung church. Nandito yung prayer natin, nandito yung authority natin, nandito yung ating panalangin. Nare-rebuke pa kasi siya. So umuuspong siya, ngunit bumabalik siya. Kaya hindi pa siya makakaporma. Kasi nandito pa yung humahadlang sa kanya. Pag naalis na itong humahadlang, yung church, tayo kasi ang hadlang sa Antikristo. Yung ating panalangin, yung ating authority, yun yung hadlang sa kanya. Kaya umuusbong man siya, ngunit hindi siya makatuloy kasi nga nare-rebuke siya. Kasi nasa ating pang authority ng Panginoon. Pag nawala na itong church, nawala na yung mga pastor, nawala na yung tagapangaral, dito na siya kikilos. Anong gagawin niya? Sa mga naiwan sa rapture, naiwan sa pagdagit. Sabi dito, yung tatak ng halimaw. Pahayag 13, verse 16, verse 18. Ito kawawa dito yung mga tao na maiwan sa rapture, maiwan sa pagdagit. Sa pilitang patatakan ng ikalawang halimaw, ang lahat ng tao. Patatakan yun sa pilitan. Pipilitin niya. Sa kanang kamay at noo. Patatakan ka sa kanang kamay at noo. Pipilitin ka. Wala kang magawa. Kasi naiwan ka sa rapture, naiwan ka sa pagdagit. Maging sila may dukha, maging sila may dakila, maging hamak, mayaman o mahirap, alipin mara. Lahat yun, pipilitin niyang patatakan niya. Sa kanang kamay at sa noo. Ano yung tatak? Yung tatlong 666, yun yung tatak ng demonyo. Yung 666 na yun, yung tatlong 6. Walang maaring magtinda o bumili. Yung time na yun, kung gusto kong negosyante ka, hindi ka pwede magtinda, malibang magpatataka ng 666 sa kanang kamay mo o sa noo mo. Kapag ikaw nang bumibili, hindi ka rin pwede bumili pag wala kang tatak. Kasi kontrolado niya yung lahat ng establishmento ng Antichrist. Yung mga SM, yung mga mall, Jollibee, mga inasal, palengke, kontrolado nito. Lahat ng namumuno doon ay may tatak. At hindi ka pwedeng magtinda kapag wala kang tatak. Kailangan magpatataka mo na. Hindi ka pwedeng bumili pag wala kang tatak ng 666 ng tatak ng demonyo. Kasi tatak ng demonyo yung 666 na yun. Tatlong 6. Kailangan dito ang karunungan. Maring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan nito bilang ang bilang ng halimaw. Sapagkat ito ay bilang ng isang tao. Ang bilang ay 600 at 66. Tatlong 6 nga. 666. So, kapag gusto mong magtinda, magnegosyo, kailangan ka magpatatak. Kapag gusto mong bumili ng pagkain, kailangan ka magpatatak. Kung ayaw mong magpatatak, paano kung halimbawa may 4 anak ka, 5 anak, 7 anak, maugutom yun. Amen? Maugutom yun, kailangan ka magpatatak. Kapag hindi ka magpatatak, pipilitin ka niya. Mabigat yun, mas matindi pa kay Hitler yun. Si Hitler, mayroong parang yung pugon, inuhulog doon yung mga Hudyo. At may pinapakain sa leon yung mga mananampalataya. Matindi pa kay Hitler yun kasi sobrang mapait itong Antikristo na to. Amen. Sobrang mapait, mapagmataas, walang pagpakumbaba. Posisyon ito ng demonyo. Amen, yung Antichrist na to. Pagkatapos ng rapture, maghahari ang Antichrist. Kasi hindi na ito paranas ng Lord sa atin
Kasi mabigat na karanasan na ito. Pinapaalam ko ito sa inyo para maintindihan nyo na kailangan tayong magpalinis ng ating isip at puso. Kasi pag dumating ang Panginoon, baka hindi ka mapasama sa pagdagit. Kaya dapat manatili kang banal ang tatlong bagay sa iyo. Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5:23. Yung tatlong yan dapat manatiling banal at malinis. Amen po ba? Amen. So, tandaan nyo yung salita ng Diyos, ito yan. So, anong gagawin ng Antichrist kung ayaw mo patatak? Maring pipilasin ka niya. Ano man ang hawak niya, gagawin niya. Tuturin ka niya. Tatanggalan ka niya ng kuko. Kung halimbawa anak mo tinatanggalan ng kuko, hindi ka pa ba magpatatak? Halimbawa, tatapyasin niya yung tainga ng anak mo, ng asawa mo, hindi ka pa magpatatak? Baka pumayag ka. Kasi mabigat yung Antikristo nito. Malupit ito, para ka lang sumamba sa kanya, kailangan ka magpatatak. Pag ayaw mo magpatatak, manindigan ka, pagpipiliin ka kay Lord o magpatatak. So, mas piliin mo pang magpatatak dahil sa tinding takot kasi matutorture ka lang. Matutorture yung asawa mo, yung anak mo. Maaaring tanggalan ka ng kuko, tapyasin ang tainga mo. So, habang tinitingnan mo yan, hindi mo matiis yun. O halimbawa, yung anak mo nagugutom na. May 4 na anak ka, 5 anak, 7 anak. So, nagugutom. So, matitiis mo ba yun? Maaaring magpatataka. So, pag nagpatataka ng alipin ka ng Diablo, sasamba ka na sa kanya. Amen po ba? Kaya, mas maganda yung sa pespat, mapasama ka sa rapture sa pagdagit ng Panginoon sa time na ito. Amen po ba? Mabigat yun, yung panahon na yun. Sobrang bigat yun. Ang kapalit noon ay buhay mo na. Kaya, malupit yung Antikristo. Malupit pa yung kay Hitler. Alam ba si Hitler? Pinapakain yung mga manampalataya sa leon. Yung mga, para may imbudo siya, hinuhulog doon yung mga Kristiyano. Babagsak sa apoy. Amen po ba? Ganon katindi si Hitler. Itong Antikristo ito, mas matindi pa ito sa kanya. Masyadong malupit ito. Amen po ba? Kaya, dapat sikapin natin na pagbabalik pa ng Panginoon, mapasama tayo. Kung madatama tayo na buhay, mapasama tayo sa kanyang pagbalik. Amen po ba? Ay huwag kayong paluko-luko sa inyong panampalataya. Huwag kayong mag-backslide kasi madadamay ka sa pagkapahamak ng iyong kaluluwa. Kaya huwag kang magtalikod sa Panginoon. Huwag kang mag-backslide. Amen po ba? Amen. Kasi mas kawawa ang kahinatnan mo kapag nag-backslide ka o tumalikod ka sa Lord. Dapat maging matatag ka sa iyong panampalataya kasi talagang totoong mangyari yun. Amen. Sa Pahayag 14 verse 13. At sumunod sa katlong anghel na sumisigaw. Sumisigaw yung anghel. Sino mang sumamba sa halimaw at sa larawan nito. Kasi yung halimaw na yun, halimaw talaga ang tawag sa kanya. Kasi halimaw talaga siya. Masama. Gagawa siya ng rebolto para doon pasambahin ng tao sa halimaw at sa kanyang rebolto. At nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay ay painumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot at ibubuhos sa kupa ng kanyang galit. Kasi galit na galit ang Diyos sa kanila. Kasi hindi sila nanindigan sa Panginoon. Nagpatatak sila, sumamba sila sa halimaw, sumamba rin sila sa rebolto ng halimaw. Pahirapan sila sa apoy at asupri. Yung mga sumamba sa halimaw at sumamba sa kanyang rebolto. Sa harap ng banal na anghel at sa harap ng kordero, doon sila pahirapan. Nakatingin yung mga banal na anghel, nakatingin din yung kordero habang sila pinahirapan kasi hindi sila natiling tapat sa Panginoon, hindi sila naglingkod sa Diyos. Amen po ba? Yun yung masasapiti ng mga taong bingi sa salita ng Diyos, mga taong binaliwala yung mga salita ng Diyos pagdating ng huling araw. Amen po ba? May napakinggan ngunit binabaliwala. May napakinggan ngunit hindi iniintindi ang salita. Parang panahon ni Noe, may napakinggan sila ngunit hindi nila tinatanggap yung salita ng Diyos. Para sa panahon ni Lot, may paalala ang Diyos, ngunit baliwala sa kanya. Amin po ba? Kaya pinakita dito kung paano parusahan yung mga makasalanan. Pinatay sila sa pamagitan ng baha, pinatay sila sa pamagitan ng apoy at asupre. Yun ang ginawa ng Diyos. Pero alam natin kung paano ligtas si Noe at 7 niyang kasama at si Lot at ang 2 niyang anak. Kung paano iligtas ng Panginoon.
Ganon din ang gagawin sa atin ng Lord. Hindi na tayo idadamay ng Lord sa sobrang crisis na ito. Sobrang hirap na ito. Kasi aalisin tayo ng sa mundong itong makasalanan na mundong ito. Amen po ba? Amen. So yun yung mangyayari. Hindi na hayaan ng Diyos na madamay tayo sa sobrang kahirapan. Kasi matinding crisis yun. Yung iba magtatago, ngunit saan ka tatago? Kapag nagugutom ka na, magtanim ka ng balinghoy, ay ilang buwan yung balinghoy, 6 na buwan, patay ka na noon. Amen po ba? 6 na buwan bago magkalaman yun. Amen. Kasi ikukonquer niya lahat ng bansa na Antichrist. Hasakupin niya lahat ng mga nasa gobyerno, sasakupin niya ito. Amen po ba? Hasakupin niya, so wala kang mapupuntahan. Magtago ka man sa bundok, mahuhuli ka rin. Amen. Wala kang tatakasan. Ay yung mga siga-siga noon, hindi ka na siga noon. Amen. Matatakot ka na rin. Kasi kasalanan mo yan. Kasi hindi mo binaliwala mo ang salita ng Diyos eh. Hindi mo pinakinggan ang salita ng Diyos. Kaya hindi mo masisisi ang Diyos. May YouTube, may Facebook, may internet, may papawid, may radyo, may telebisyon na pangharal. Hindi mo pinansin ang salita ng Diyos, naiwan ka. At maging sa loob ng church, maging maingat kayo. Baka may maiwan din. Amen. Yung patubay-tubay sa iyong paglilingkod, tubay-tubay sa iyong pagsamba, patubay-tubay ka sa iyong paghahandog sa Diyos, patubay-tubay ka sa iyong panampalat sa Diyos, patubay-tubay ka sa iyong paging tapat sa Diyos, mag-ingat ka rin. Bantayan mo, isayasatin mo ang iyong panampalataya kung totoo ka ba talaga sa Diyos. Amen po ba? Isayasatin mo ang iyong panampalataya. Kapag ginaganapan mo yung paglilingkod, pagsamba, paghahandog, paging tapat sa Diyos, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, dumadalo ka sa mga pagtipon. Nais ang Diyos makipagtipon sa atin, nais ang Diyos na makipagtipon tayo sa Kanya. Yan ang pagpatunay na ikaw ay totoo yung iyong panampalataya sa Diyos. Kung kapag hindi mo yung ginagawa, wala ka rin pinagkaiba sa hindi manampalataya. Amen po ba? Ay huwag kayong tatalikod sa Panginoon. Tibayin yung inyong loob. Magpakatatag tayo. Kasi nga, yun talaga yung mangyari sa huling araw. Baka 200,000 years na ito sinabi ng Lord. Mahigit na. 2,000 taon. Kaya tayo, nasa malapit na sa panahon nito kasi lumipas na ng 2,000 taon, mahigit nasa huling panahon na tayo ngayon. Malapit na. Kaya, yung pagbalik na yun, surprise yun. Surprise ha. Pero, may aral na napakinggan. Yung hindi nagkulang ang Diyos, may aral na napakinggan. May mensahe na napakinggan. Ay hindi natin masisisi ang Diyos pag inabot natin yung Antikristo. Amin po ba? Aabutin nyo na mga hindi manampalataya yung nagbawal-baliwala sa salita ng Diyos at yun yung kanilang kapamakan. Gustong magnegosyo, magpatataka mo na. Gustong magtinda, magpatataka mo na. Gusto mong bumili ng pagkain, magpatataka mo na. Kung ayaw mong patatak, tuturing ka niya. Makita mo yung mga anak mo, asawa mo, pinahirapan. Matitiis mo ba yun? Natatanggalan ng kuko yung anak mo? Tatapyasin na tayo ng asawa mo? Ng bagay na matalas? Matitiis mo ba yun? Magpatataka na lang. Ngayon kung manindigan ka para sa Panginoon, maliligtas ka. Pero mabigat na po yun na paraan. Yung manindigan ka, handa ka mamatay sa Panginoon, mabigat na po yun. Kaya itong panahon natin ngayon, medyo magaan pa. Gutom lang, walang pera. Amen ba? Minsan walang pera, minsan walang makain. Yun ang dadaanan natin ngayon sa panahon ngayon. Minsan may pag-uusig, kunti. Yun lang tayo. Minsan umiyak tayo. Minsan namimigati tayo. Yun lang. Pero hindi pa katulad ng pagdating ng Antichrist na mabigat talaga. Amen po ba? Kaya dapat sa time na to, huwag niyong kalimutan na manalangin kayo sa Diyos na huwag tayong makalimutan ng Panginoon sa Kanyang pagbabalik. Kaya yun ang prayer ko na, Lord, yung mga anak ko na nagbabaliwala sa'yo, huwag mo kalimutan. Bigyan mo sila ng malalim na conviction.
sa kanilang puso. Minsan, mas mahal natin ang sanlibutan kaysa sa Diyos eh. Minsan, inuuna natin ang sanlibutan kaysa sa Diyos. Minsan ang mga tao, nakakahabag, in-invite mo, busy-busy, pawis na pawis. Akala mo napaka-importante na kanilang ginagawa. Yung pag-invite mo sa kanila, baliwala sa kanila. O darating ang panahon, kapag nagpatuloy sila, pag hindi sila nagsisi at talikuan ng kasalanan, mapapahamak din sila lahat. Amin po ba? Kaya ano pang kabuluhan ng pagsikap mo? 30 years ka nagsikap, tapos gano'n lang mangyari. Wala rin. 15 years ka nagsikap, nakapagpundar ka ng bahay, sasakyan, karoon ka ng pera, pag dumating yung ganong sitwasyon, wala rin. Wala rin patutunguhan ang iyong pagsikap. Amin po ba? Mas maganda pa magtiis ka na lang. Ma-overcome din natin yun. Yung mga pagtiis natin pinagdadaanan ngayon. Amin po ba? Minsan lumilipad ang isip natin kapag dumadanas tayo ng matinding pagtitiis. Kung ano-ano iniisip natin. Kung tanda natin, lahat yan ay malagpasan natin. Lahat ng pagsubok ay ma-overcome natin sa tulong ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi natin pwedeng hindi kayang pagtagumpay kasi kasama natin ang Diyos eh. Amen. Kaya pagsikapan nyo na manatili kayo sa Panginoon. Huwag nyo hayaan na kayo ay magpabago-bago ng isip. Tumalikod kayo sa Panginoon. Huwag nyo pabayaan ang inyong mga sarili kasi kapahamakan ang inyong maranasan. Amen. Kaya huwag niyo pag-alala yung mga namatay natin yung pamilya. Pasalamat tayo kasi sila ay sumampalataya sa Panginoon. Mga naghihintay na sila ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Sabi nga sa John 11 verse 24-25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay at ang sino mang sumampalataya sa akin ay muli kong bubuhayin sa uling araw. Sabi ng Panginoon. May muling pagkabuhay sa lahat ng mananampalataya. Ngunit sa mga hindi mananampalataya, bubuhayin din sila. Kaya lang, ang kanilang bagsak ay sa dagat-dagatang apoy. Alam mo, papasukin ka ng Diyos sa langit. Hindi ka sumampalataya sa Kanya. Alam mo, papasukin ka sa langit. Hindi ka naman naglingkod sa Kanya. Alam ka papasukin sa langit. Hindi ka naman sumamba sa Kanya. Alam ka papasukin sa langit. Hindi ka naman naghandog sa Kanya. Alam ka papasukin sa langit. Hindi ka naman sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi ka dumadalo sa pagtipon ng mga banal. Alam ka papasukin ka ng Diyos sa langit. Ang papasukin na sa langit, yung mga naglilingkod sa Diyos, sumasamba sa Diyos, naghahandog sa Diyos, naging tapat sa Diyos, dumadalo sa mga pagtipon ayon sa inutos ng Diyos sa Hebreo chapter 10 verse 25. Na huwag kaligtaan yung pagdalo sa mga pagtipon gaya ng ginagawa ng ilang, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na yun, nakita natin malapit na ang pagdating ng Panginoon. Sino ang pamay, tinuturo na yan na malapit ang pagdating ng Panginoon eh. Kailan pa sinulat ang Biblia? 2,000 taon na mahigit. Malapit na dumating ang Panginoon. Kaya siya sabing malapit na dumating ang Panginoon. Kasi para maghanda ka, maging ready ka. Hindi sinabing matagal pa ang Panginoon. Kasi nga, maging pabaya ka. Kasi matagal pa naman sila. Sabi, malapit na ang Panginoon. Para maging ready ka lagi. Amen. Hindi masamang mangarap. Habang may buhay, mangarap ka. Pukusan mo yung pangarap. Pukusan mo yung promise na Lord. Pero huwag mong kalimutan maghanda. Kasi pagbalik na pa baka gabi. Kasi alam nyo, pag gabi tulog lahat ng tao. Surprise! Baka madaling araw. Kasi pag madaling araw, tulog lahat. Sarap ang tulog pag madaling araw, di ba? Mga alas 4. Baka sila dumating ng alas 4 o alas 5. Kung kailan tulog ang tao, yun, maaari ang kanyang pagbalik. Surprise. To, masabi natin hindi surprise kasi sabi nun, maging handa kayo. Amen. Maging handa kayo. Lagi mananangin, lagi magbasa ng kanyang salita. At bago ka matulog, ibibilin mo ang iyong espiritu sa Diyos. Huwag mo kalimutan yan. Ibilin mo lagi ang buhay mo sa Diyos. Kasama ang iyong pamilya. Lord, huwag mo kalimutan ang aking pamilya. At alam natin na dinidinig na Lord,
ang panalangin ng taong matuwid. Alam niyo si Abraham, noong tupukin ng Sodom at Gomora, naalala ng Diyos si Abraham. Kaya niligtas si Lot. Sa panahon natin ngayon, gusto ng parusahan ng Diyos ng tao. Ngunit alang-alang sa atin, naalala tayo ng Diyos, na tayo mga lingkod ng Diyos. Kaya ang pamilya natin, iniligtas ng Panginoon. Amen? Gusto ng parusahan ng Diyos ng mga tao. Alang-alang sa atin, natipan ng Diyos sa atin. Tipan kay Abraham, ay hindi niya magawa yun. Kasi, nung gunawin niya ang Sodom at Gomorrah sa pagitan ng apoy at asupre, naalala niya si Abraham. Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking plano, sabi niya ng Diyos. Kaya, iniligtas sa Lot. Mapansin niyo, kung bakit iniligtas ng Diyos ang ating pamilya. Dahil sa atin, dahil sa tipan ng Diyos sa atin. Amen? Kaya kahit sa kritikal na kalagayan, naliligtas pa rin ang pamilya natin. Amen po ba? Alang-alang sa atin. Amen po ba? Sabi dito, ang usok mula sa apoy na magpapahirap sana ay patuloy. Napataas, magpakailaman, araw at gabi ay maghihirap, walang pahinga. So, imagine mo walang pahinga na araw at gabi. Apoy at asupre. Mas matindi pa yung init ng asupre kaysa apoy. Yung asupre, pag tinamaan talaga yung puno na sarwa, magiging abo. Ganong katindi ang asupre. Doon sila pahirapan. Yung mga sumamba sa halimaw at sa kanyang revolto. Aming gagawa kasi sa revolto, yung Antichrist na yun. Para sambahin siya at yung kanyang revolto. Amen. Halimaw siya kasi napakasama niya eh. Amen po ba? So dapat maabot mga salita. Kasi pag hindi mo ito naabot, magkaroon ka ng problema. Dapat maabot mga salita panampalataya para maintindihan mo ito. Dapat nagbabasa ka ng Biblia. Paano mo maintindihan ito kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Dapat nagbabasa ka ng Biblia para maintindihan mo. Kasi minsan binabasa natin ang Biblia, hindi natin naintindihan yung interpretasyon tulad ng hindi ka pwedeng magtinda, hindi ka pwedeng bumili. Kasi yung mga negosyante, magtitinda yan eh. Malibang magpatataka, makapagtinda ka. Pag nagugutom na yung pamilya mo, hindi ka makabili, malibang magpatataka ng 666, natatak ng demonyo. Amin po ba? So wala kang choice. Wala kang ibang lulusutan. Kaya, ang aral na ito, 2,000 taon na pumahigit. Inaral ito ng Panginoon. Kaya, nire-reveal natin. Kasi, nasa huling panahon na tayo eh. Malapit ang Panginoon. Amin po ba? Mabigat yun. Ikaw mamili. Magpatataka. O hindi. Kaya nga sila naiwan kasi hindi naman sila manampalataya. Hindi sila nagbasa ng Biblia. Kaya inalis na Diyos yung mga mangaral. Sino pang mangaral nun? Wala na. Inalis ng Diyos yung may alam sa Biblia. Anong alam nila? Kasi hindi naman sila nagbabasa ng Biblia. Mas madali silang mapapayag ng magpatatak. Amin po ba? Walang kahirap-hirap yun. Amen. So, araw at gabi ay maghihirap, walang pahinga. Ang sino mang sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at matatakan ng kanyang pangalan. Amen po ba? Araw at gabi, walang pahinga. Sobrang init ng apoy at supre. Para sa maiwan sa rapture at matatakan ng 666, matatakan ng tatak ng demonyo at sumamba sa kanya at sumamba sa kanyang larawan. Amen. Matatakan ng tatak ng demonyo. Kaya, sa mga walang alam, akala na okay lang yung 36 na yun. 666. Tatak ng demonyo yun. Amen? Kaya huwag kayo magsuot na may tatak ng 666. Kaya ibig sabihin, ikaw ay sa diablo. Okay lang kung hindi mo alam.
Kapag alam mo, masama yon. Kapag alam mo, hindi mo alam, inosente ka doon. Po, tandaan po natin, yung tatak ng demonyo yan, yung tatong 6. Yun ang pipilitin ng Antichrist na ipatatak sa'yo. Ibig sabihin, pag nagpatatak ka, alipin ka na ni Satanas. Ikaw ay maglilingkod sa kanya. Kasi tinanggap mo yung kanyang tatak. Pag tinanggap mo yung tatak na yun sa iyong kamay at sa kanoo mo, alipin ka na ng demonyo. Hindi ka na makaligtas sa parusa ng Diyos. Amen. Amen po ba? So, kung ikaw negosyante, ulitin ko, gusto mong magtinda, hala ka magpatatak. Kung ikaw naman gusto bumili, wala kang choice kundi bumili at magpatatak para makakain ka at ang iyong pamilya. Kung ayaw mo naman magtinda o bumili, ano gagawin mo? Manindigan ka sa Panginoon? Ay, paano ka manindigan? Wala ka naman panampalataya. Kaya ka nga naiwan eh. Amen? Kaya ka nga naiwan kasi wala kang panampalataya. Hindi ka naglingkod sa Diyos. Hindi ka sumamba sa Diyos. Hindi ka naghandog sa Diyos. Hindi ka naging tapat sa Diyos. Kaya yung katapatan, tandaan nyo, ano mga aspito na may natin, dapat tapat sa Diyos. Evaluate nyo yung mga sarili. Baka may butas kayo. Kapag nabutasan ka ng diablo, pasok ka. Dapat maging tapat ka sa lahat ng aspito. Sa paglilingkod, maging sa pinansa natin, maging tapat tayo sa Diyos. Amen po ba? Dapat may sakripisyo tayo. Habang may time pa tayo, maging tapat tayo sa ating Diyos. Amen po ba? Amen! Kasi pag hindi ka naging tapat sa Diyos, butas ng kaaway yun. Yung ikapo, handog sa Diyos yan. Banal yan. Hindi nagbabago yung kabanalan noon. Sabi sa Leviticus 27 verse 30, ang ikapo ay banal. Hindi inalis yung kabanalan doon. Nanatiling banal yun habang buhay. Lahat ng pag-aari ng Diyos ay banal. Amen mo ba? Kaya mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Bantayan niyo ang inyong mga sarili. Kung tayo ba talaga ituto sa Diyos at tapat sa Diyos. Amen. Madami mo, araw at gabi sa pahirapan. Walang pahinga. Sa apoy ito supre. Doon sa mga nagpatatak, sumamba sa halimaw, sumamba sa kanyang revolto. So, anong panawagan dito? Sa 12, ito'y panawagan na magpakatatag ang mahinirang ng Diyos. Lahat na sumusunod sa utos ng Diyos at nanatiling tapat kay Jesus, magpakatatag. Ulitin ko, ito'y panawagan na magpakatatag ang mahinirang ng Diyos. Ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nanatiling tapat kay Jesus. Maging patatag ka sa iyong pagsunod sa utos ng Diyos. Maging patatag ka sa iyong katapatan sa Panginoon Jesus. Sa 13, narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo mula ngayon, pinagpala ang namatay na naglilingkod sa Panginoon. Yan ang sa 13. Pinagpala ang mga namatay na naglilingkod sa Panginoon. Pag kinamatayan mo ang paglingkod mo sa Panginoon, pinagpala ka ng Diyos. At sinabi ng Espiritu, totoo silang pinagpala. Totoo silang pinagpala. Pinatutuhanan ng Espiritu ng Diyos. Magpagpahinga sila sa kanilang mga pagpapagal sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Amin. Tulad ni Abraham, pinagganap siya ng kanyang gawa. Kasi ang gawa, nagpapaganap. Yung gawa na pinagawa ng Diyos kasi may gawa na gusto na ng tao. Kahit mag-good work ka, hindi pa rin paon pa rin sa harapan ng Diyos. Hindi pa rin pasok sa langit yun. Yung good work. Yung mabait, sabi na mabait yan. Hindi yan ang basya ng pagpasok sa langit. Kung magawa yung nabuti, hindi yan ang basya ng pagpasok sa langit. Ang basya sa langit ay yung panampalataya mo kay Kristo. Amin po ba? Yun yung basyan. Yung pagsunod mo kay Christ. Yun ang basyan. Kasi kung ang basyan yung paging bait, magbait-baitan na lang tayo lahat. Kung ang basyan ay good work, mag-good work na lang tayo lahat. Hindi natin, bali-balayin natin ang ating panampalataya. Amin po, kaya lang, hindi yun ang mga dahilan para pumasok sa langit. Ang dahilan para pumasok sa langit ay yung panampalataya mo kay Kristo Jesus. Amin po ba? Amen. Pansin nyo? Mabait daw yan. Hindi yan ang basya na pupasok sa langit, mabait. Maraming mabait. Pero sa loob, may kulong, kadiliman.
sa puso. May magagawang hindi maganda, mabait lang pag tinignan. Hindi ko mo gumawa ng mabuti, okay na, pasok na sa langit. Hindi yun ang basyan ng pagpasok sa langit. Ang basyan ng pagpasok sa langit, kung paano ka sumampalataya sa Panginoon, kung paano ka sumusunod sa utos ng Diyos. Yan yung basyan doon. Kung paano mo siya pinaglingkuran, paano mo siya sinasamba, paano mo siya hinandugan, paano ka naging tapat sa kanya. Yan yung mga basyan ng tunay na panampalataya sa Panginoon. Amin mo ba? Yan ang mga tunay na basyan. Hindi po basta sinasabi lang. Kilala ko Diyos, hindi ako nakalimot sa Diyos. Hindi po yan ang basyan. Dapat pinatunayan natin sa pamagitan natin gawa na talagang tayo totoo sa Diyos. Amin po ba? Amen. Kaya, pagkatapos ng rapture ng pagdagit, mabigat na po yan. Pag umira na po yung Antichrist, malupit pa yung kay Hitler. Si Hitler, mayroong parang imbodo. Doon hinuhulog yung mga Hudyo. Kinakalbo niya yung mga babae. Pinapakaisan yun. Mas matindi pa itong Antikristo nito kay Hitler. Dahil poses ito ng demonyo. Mga pride ito. Pride. Poses ng kasamaan yung Antikristo ito. Amin po ba? Lahat gagawin niya para sasamba ka sa kanya. Lahat gagawin niya para sasamba ka sa kanyang revolto. Amin po ba? Gagawin niya lahat. Maring pwersahin ka niya. Maring torturin ka niya. So, matis mo ba yun? Tinatorture yung anak mo, tinatorture yung asawa mo. Matis mo ba yun? Kaya mo bang tiisin yun? Maring sabihin mo, magpatatak na ako. So, alipin ka na ng demonyo noon. Amen. Kaya sa panahon natin ngayon, medyo magaan pa yung ating pinagdadaanan. Mayroong kunting hirap, sakripisyo, ngunit mas maganda pa ito sa panahon ng pagdating ng Antichrist. Amin po ba? Kasi mabigat talaga yun. Mabigat talaga ang kapalit ng kaligtasan doon. Mabigat. So pagkatapos ng rapture ng pagdagit ng Panginoon, tandaan po natin, itong katawan na binubuo ng laman tugo, hindi ito pwede magmamana ng kaharan ng Diyos. Malibang ito ibabaguhin ng Panginoon. Yung katawang namatay, palitan na hindi namatay. Katawang nabubulok, palitan na hindi nabubulok. Parang buto ng mangga. Kaya mo ilibing. Pag nabulok na yung barat, saka lalabas ang totoong buhay. Sa sanga, magbubunga. Diba mayroong buhay sa loob ng mangga, sa buto? Yun yung, ganun tayo. Hindi na tapos sa kamatayang pisikal ang ating buhay. May parang nilipat na tayo sa kabilang buhay. At doon sa kabilang buhay, doon yung totoong buhay na nakatago sa Diyos. Hayag na Diyos pagdating ng huling araw ng kanyang pagbabalik. Kaya, ingatan niyo yung sarili. Huwag niyong pighatiin ng Holy Ghost. Yung banal na Espiritu, kasi yung tatak natin at palatandaan na tayo bubuhayin sa huling araw. Sa unang Korinto, chapter 15, verse 58, kaya nga mga minamahal, kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, huwag mauga, maging matsipag kayo palagi sa paglingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya, paglilingkod sa Kanya. Yun po yung huling talata natin babasahin. Magpakatatag ka, sipagan mo ang paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam natin, hindi naman nasasayang yung ating pagpapagal para sa Kanya, hindi nasasayang ang ating paglilingkod sa Kanya. Huwag niyo sayangin. Sabi ka sa Jeremias 29:11, alam ko yung mga plano ko para sa inyo. Mabuti. Hindi para sa inyo ikasama, kundi para sa inyo ikabubuti ang plano ko. Mga planong punong-puno ng pag-asa, nag-uumapaw ng pag-asa. Yan ang sabi sa 29 verse 11 ng Jeremias. Huwag natin sayangin yung magandang plano ng Diyos para sa atin. Magpakatatag ka, magpakatibay ka sa iyong panampalataya. Huwag mo na alalahanin yung mga namatay na panampalataya. Mas alalahanin mo yung mga buhay na hindi pa sumampalataya sa Panginoon. Kasi dapat sila sumampalataya kasi pag hindi sila sumampalataya sa Lord, hindi sila sumampalataya, impyerno ang pagsarna. Yun yung alalahanin natin ngayon. Kaya yung mga tumanggap sa Lord, sumampalataya sa Lord, hindi na dapat sila alalahanin. Huwag mo na ipag-pray yung patay kasi bawal yan. Huwag ka na magsindi ng kanila kasi hindi tama yan. Huwag natin gawin yung mga ayaw ng Diyos. Mahalaga ang ating pamilya, ang mga namatay, ay sumampalataya sila sa Panginoon at naghihintay na sila ng muling pagbuhay ng Panginoon. Absuelto na sila. Ang buti nga sila, nakaabot sila
sa pagpapala ng Diyos. Tayo, pwede pang mag-backslide. Tayo na nabubuhay, pwede pang tumalikod. Amen. Amen po ba? Buti pa yung mga namatay na sumampalat sa Lord, wala na silang isipin. Nagintay na sa pagbalik na tayo, danger pa yan, baka matisod ka pa, baka manlamig ka, baka tumalikod ka. At pag talikod mo, dumating bigla ang Panginoon, kawawa ang kaluluwa mo. Amen! Kapahamakan ng iyong kaluluwa. Amen po ba? Amen! Praise the Lord! Purihin ko, Diyos. Kaya, huwag kang magdinahilan. Napansin ko sa mga in-invite ko, busy-busy, pawis na pawis. Para na pa yung importante na kanilang maglawa, ng kanilang mga lakad. Pukot titingnan mo, diyan na naman sila. Paikot-ikot sa palibot. Amen pa, paikot-ikot na sa palibot. Parang sobrang pagmamadali. Akala mo na paka-importante na kanilang ginawa, yung parang paikot-ikot na sila. Amen po ba? Yun yung naging dahilan ng maraming tao ngayon. Akala mo na paka-importante na kanilang ginagawa. Amen. Kaya tandaan po natin, yung salita ng Diyos ay buhay at totoo. At ito yung mangyayari. Yung mga hula na yan ng Panginoon, yung iba dyan nangyari na, yung iba paparating pa lang. Hindi pa nangyari yung iba. Pero lahat yan mangyari. Tulad ng propesya tungkol sa pagsira ng Kristo nangyari. At yung iba na hula ay darating pa lang. Hindi pa nangyari. Amen po ba? Kasi aniwala tayo sa mga hula na yan. Darating at darating yan. Kaya paghandaan natin. Ako, hindi ako natulog sa gabi. Nagpipray ako na nagpipray. Kunti lang tulog ko sa gabi. Kasi nga, baka dumating sinunod ng gabi o madaling araw. Yan kasi ang time ng kanyang pagbalik, yung surprise. Pero, tandaan po natin, hindi sila gulang. Maging handa kayo sa pagbalik ng anak ng tao. Sapagat wala nang alam ng kanyang pagbalik. Kaya mga naghula na pabalik na siya, mga false prophet yun, mga antikristo yun. Dumating na to si Christ, darating. Sabi nga, yung anghel hindi alam, yung anak ng tao hindi alam, ang ama na nakalam. Special ka naman pinakalam sa iyo. So, hindi totoo yan. Amen. Kapag may nagsabi sa inyo na darating na si Christ itong araw, itong buwan, huwag kayo maniwala. Kasi ang pagbalik na parang kidlat. Nag-umukuit mula sa silangan. Ganun kabilis ang kanyang pagbalik. Pag may nagsabi sa inyo, nandun sa silid, nandun sa silang, huwag kayo maniwala. Antikristo yun. Hindi totoo yun. Pag sinabi na, babalik ako. Ngayon sinabi na, hindi babalik si Kristo. Antikristo din yun. Kasi 100% ang babalik ang Panginoon. Pag sinabi na, hindi babalik si Christ, Antikristo yun. Bula ang pupita yun. Sinabi na, babalik ako. Pag sinabi na, hindi na babalik si Kristo, bula ang pupita yun. Kasi ang totoo, sinabi na po, talagang babalik at babalik siya. At ang kanyang babalikan, yung church, yung mga manampalataya, yung kanyang babalikan. Kaya pagtibayin nyo yung panampalataya, huwag kayo pahina-hina. Tulad ko nagsisikap din, pinagsisikapan yan. Amen mo ba? Amen. Salamat sa Panginoon. Sa harap ito, dapat may natutunan kayo. Na pagkatapos ng rapture, ng pagdagit ng Panginoon, kasunod noon, maghahari ang Antikristo. At ang Antikristo ito, napakalupit. Gagawin niyo lahat para sambahin siya. At sambahin ang kanyang revolto. Amen. Basahin yung paano sila chapter 2. Hindi pa siya nakaluta ngayon. Pero kumikilos siya ng palihim. Kasi nandito pa yung umahadlang. Nandito pa yung church. Nandito pa yung nagre-rebuke sa kanya. Nandito pa yung mga may authority sa Panginoon. Kaya hindi pa siya nakakaporma. Pero pag naalis sa itong umahadlang, yung church na pumpigil sa kanya, saka siya lulutang. At saka siya mananakop. Kaya-kaya nang kontrolin yung buong mundo. Yung mga naiwan sa rapture. Kasi wala naman silang alam sa salita ng Diyos. Madali silang pasundin sa anumang strategy ng demonyo. Kasi wala silang alam sa salita ng Diyos. Kahit may nangaral, baliwala sana. Kahit may pakinggan silang aral, baliwala sana. Amen po ba? Hindi natin tinanggap yung mga salitang napapakinggan nila. Kaya sila ay maging kawawa pagdating ng huling araw. Tayo nag-i-enjoy sa langit.
nagsasaya sa langit, may kinukoronahan sa langit. Yung mga kukoronahan doon, yung mga nag-akay ng kaluluwa. Pero yung mga namatay na hindi nag-akay ng kaluluwa, langit din sila, kaya lang wala silang korona. Kaya siya ang korona, para lang sa mga nag-akay ng kaluluwa ng tao. Amen. Amen po ba? May korona para sa mga nag-akay ng kaluluwa ng tao. Ngunit sa mga namatay na may panampalataya na hindi nakapaglingkod, wala silang korona. Kaya lang, pasok pa rin sila sa langit. Dahil yan ang pangako ng Diyos na sino man sumampalataya sa iya ay bubahayin niya sa huling araw. At magkaroon din, magtamo din ng buhay na walang hanggan. Di bali, pasok ka naman sa langit kaysa impyerno ka. Amin po ba? Po mas maganda yung naglilingkod kasi may korona yung naglilingkod sa Panginoon. Amen. I-desire natin na makapaglingkod tayo lahat sa Panginoon. Amen. Ganun ang pinakaiba ng mga hindi naglingkod at naglingkod. Yung naglingkod mayroong korona at yung mga hindi naglingkod walang korona. Kaya lang, pasok pa rin sila sa langit. Amen. Basta't ikaw ay sumampalat sa Panginoon, ikaw ay pasok sa langit. Dahil yan ang pangako ng Diyos. Sino mang sumampalat sa akin, bubuhayin ko sa uling araw. Bawat silgop natin, siguraduhin nyo ang kanilang panampalataya. Kasi baka pumupunta sila dahil sa pakisama sa inyo. Siguraduhin nyo ang kanilang mga puso. Saya sa atin nyo ang kanilang panampalataya at siguraduhin nyo ang kanilang panampalataya. Baka maya, sumasama lang yan dahil sa pagkain. Maling motibo yun. Sumasama lang yan dahil sa barkada. Sumasama lang yan dahil sa boyfriend, girlfriend. Pag nawala na yung boyfriend, girlfriend, wala na rin sila. Kasi dahil sa boyfriend, girlfriend, sila sumasama. Kaya tandaan po natin, maging totoo tayo sa ating Diyos. Maging totoo yung ating panampalataya. Kaya sa atin natin ang ating panampalataya. Kung ito nga ba'y genuine, kung ito nga ba'y totoo, ano bang motibo mo sa pupunta sa church? Para maglingkod sa Diyos. Motibo mo para sambahin ang Diyos. Para maghandog sa Diyos. Para maging tapat sa Diyos. Para dumalo sa pagtitipon. Nais ng Diyos makipagtipon sa atin at nais ng Diyos makipagtipon tayo sa Kanya. Amen! Purihin ang Panginoon. Huwag niyong kalimutan yung aral niyo ng pakinggan ngayon. Ang susi ng tagumpay ay ang ating panampalataya sa Diyos at katapatan sa Diyos. Ang susi ay ang ating panampalataya sa Diyos at yung ating katapatan sa Diyos. Salamat sa Panginoon sa mga ito. Sana mayroon kayo natutunan sa mensahe ngayong umaga. Ulit ko, saya sa atin mong iyong panampalataya. Ano ba talaga ang motibo mo? Si Lord ba talaga ang motibo mo? O tao lang ang motibo mo? Amen. Saya sa atin mo may iyong puso. Kasi ang ating puso, nababasa yan ng Panginoon. Nababasa ng Lord kung totoo yung iyong panampalataya o hindi. Ang totoong panampalataya, hindi po yan natitisod. Ano mang negatibong kanya na pakinggan, lalo yan tumatatag. Kung talaga malakas ka, ipanalangin mo yung mahina. Huwag mong katisuran yung mahina. Kasi minsan, tinitingnan natin yung mahina, natitisod tayo. Kung talaga malakas ang iyong panampalataya, ipanalangin mo yung mahina. Amen. Amen po ba? Yun yung susi para may pakita natin na genuine yung ating panampalataya sa Diyos. Kaya mapansin natin, kahit pagod ka, puyat ka, sumamba ka pa rin sa Diyos. Amen. Manatili kayong tapat sa Diyos. Tayo ngayon ay aawit sa Panginoon. Basta't i-receive nyo yung kagalingan, i-receive nyo yung himala ng Diyos, i-receive yung pagpapalaya ng Panginoon. Alam mo, pinapupuyatan ko sa panalangin, yung healing, yung miracle, yung deliverance. Lagi kong panalangin sa Panginoon, napatunayan sa kanyang mga salita na siya nagpapagaling, naghihimala, nagpapalaya. Yung ating panalangin sa Diyos, hindi po yan na walang kabuluhan. Sabi sa Santiago chapter 5 verse 16, dinidinig ng Diyos ang panalangin ng taong matuwid.
Yung taong mayroong panampalataya, dinidinig ng Diyos. Hindi nasasayang ang ating mga panalangin sa Panginoon. Sa paglapit natin sa Diyos, para sambahin siya, ay saya sa atin mga puso. Tayo ngayon ay merong Santa Cena, yung pagkain ng katawan ng Panginoon, dugo, pag-inom ng dugo ng Panginoon, ng saro. Napakahalaga nito dahil ito'y banal. Purihin ka pa yun sa mga ito. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hindi ko ang power ng Holy Ghost ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, pagsama nasa itong Espiritu sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo Lord ang internet, magpalain mo Lord ang YouTube, ang Facebook, ang impapawid. May pangaral namin ang iyong mga salita, maabot natin ng 4 na sulok ng bugdayding sa pamagitan ng iyong salitang aming pinapangaral. Aawit tayo sa Panginoon. Bible. Tayo po ay aawit sa Lord. Yes, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Ay awit sa Panginoon. Yes, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ihanda mo, Lord, ang aming puso. At sabi mo, maging handa kami sa lahat ng oras. Maging sa iyong pagbabalik, maging handa kami. Maging ready ang puso namin. Magpuyat kami sa aming panalangin. Na hindi namin alam kung anong oras ka babalik. Baka sa gabi, baka sa madaling araw. Kalimitan na tutulog ang tao sa gabi, sa madaling araw. Tandaan po natin na baka yun ang oras ng pagbabalik ng Panginoon, gabi o madaling araw. Kaya magpuya tayo sa ating panalangin sa Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa umaga ito. I-bless mo ang iyong salita. Pagpalain mo iyong salita. Matanim ito sa aming isip at puso. At ito'y aming may pamuhay pa yun. Malakaran namin ang panampalataya. Malakaran namin ang mga salita mo. Masunod namin ang mga utos mo pa yun. Banal na Espiritu.
Ginagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, tahanan mong lagi ang puso ko. Manatili nakatuon sa'yo. Na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Lord, ihanda mo ang puso namin. Inamin ang revival sa aming panampalataya. Revival sa aming tatapatan sa iyo. Ginagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, tahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lang ngayon at kailanman. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang ngayon at kailanman. Yes, hallelujah. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang ngayon at kailanman. Ang panalangin natin sa Diyos na sa pagbabalik ng Panginoon, huwag niya tayong kalimutan. Na mapanatili nating banal ang ating espiritu, banal ang ating kaluluwa, banal ang ating katawan. Hanggang sa kanyang muling pumarito. 1 Thessalonians chapter 5:23. Na maging yung ating pamilya na malayo sa Diyos ay huwag niyang kalimutan. Nagawa ang Diyos ng Himala para sila'y maligtas. Nasa kapangyarihan ng Diyos ang ating kaligtasan. Lagi tayong manalangin, lagi sa Panginoon. Gaano man katagal, 10 years man, 20 years man, huwag kang bibitaw sa panalangin para sa kaligtasan ng iyong pamilya.
hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, ingatan mo ang iyong panampalataya. Ingatan mo ang iyong katapatan sa Diyos. Lagi mo isangguni sa Diyos ang iyong buhay. Lagi kang lumapit sa Diyos. Lagi mong hilingin ang tulong ng Diyos. Yung kalakasan ng Panginoon, lagi mong hilingin sa Kanya. Salamat po, Lord. Sa umagang ito, pagalingin mo rin yung aming kaluluwa. Tayo ay gaganap.